oriented woman. She helps her family so much during their difficulties and hardship. Right hand ng mama niya. A faithful servant of God, a strong woman of God, She always depends on God's guidance and provision on her life. Ewan ko kung ito pa rin ang kanyang life verse, Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. She is my encourager, a loving daughter, a disciplinarian na ate. No other than my daughter, Shaira. English dapat yan. Parang bias na may introduction. Dati ko yung nag-introduce. Talaga ng English pa. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong privilege na maibahagi po ang pagkilos po at ang pagpapanatili ng Diyos sa aking buhay. Ayan. Di ba nagsisimula? Biyak na yung nanay ko. Ano ba yun? Sige po. So, ako po si Shai. Ako po ay 29 years old. At certified DMC member since 2013. Yeah. At certified pastor's kid. Ayan. At higit sa lahat, isa pong lingkod ng Diyos. Ayan. So, nagpapasalamat po ako sa ating Diyos sa oportunidad na ito upang maibahagi po ang kabutihan, pagkilos, at pagtuturo ng Panginoon sa aking buhay. So, sisimulan ko po ito taong 2017. Ayan, throwback po muna tayo. Ayan, so taong 2017 po, taong napuno ng biyaya ang aking buhay. Ayan, sa kabutihan at habag po ng Diyos, ay nakapagtapos po ng college. At sa parehong taon po, ay sa tulong at bait ng Panginoon, ay nakapasa po ako sa aking board exam. At isa pong naging ganap na registered nutritionist siya. Labis ang tuwa dahil natupad ang pangarap ko at ng aking mga magulang. At higit sa lahat, tapos na ang pagpasok sa mga klase. Siyempre, masaya tayo doon. Wala nang assignment, wala nang project, thesis, pag-review, halos 2 hanggang 3 oras na pagbabiyahe, pagpasok sa school, at makakatulog na ako ng 8 oras. Yun ang aking akala. Ngunit tunay na panandalian lamang ang saya at katagumpayan sa mundong ito. Dahil matapos ang maikling selebrasyon, mas malaking hamon at katanungan ang naiwan sa akin. Panginoon, ano po ang susunod? Ano ang andas na gusto mong tahakin ko? Dahil tulad ng karamihan, nais ko rin siyempre na magtrabaho sa malaki at magandang kumpanya, malaki ang sahod, at umakyat sa mataas na posisyon. Sino bang di nangarap na maging gana ng karera sa buhay? Dahil sa mundong ito, ang kahulugan ng tagumpay ay power, money, and fame. Ngunit sa kabutihan ng ating Panginoon, iba ang naging kwento. Plot twist. Sa pagpasok ko sa bagong yugto ng aking buhay bilang manggagawa at bilang isang immature adult, ay di naging madali at malayo sa iniisip kong maging aking kapalaran. Nagsimula akong trabaho sa isang ahensya ng gobyerno kung saan ilang buwan akong di sumasahod. Magaling. Sumunod kong trabaho sa isang corporate social responsibility project ng isang pribadong kumpanya kung saan pumupunta kami sa mga kasulukang barangay sa Metro Manila upang magturo patungkol sa tamang nutrisyon. At naging parte ako ng isang fitness project sa isang broadcasting station kung saan iba't ibang personalidad ng tao
ang aking nakilala at namulat sa iba't ibang relasyon o kwento na akala ko sa teleserye lang nangyayari. Sa paglipas ng buwan at taon, unti-unti na akong naka-adjust, bumubuti na at nag-enjoy sa aking trabaho. Ngunit dumating ang pandemic. Nagsisimula pa lang ako sa aming karera, ngunit sa isang iglap ay tumigil ang lahat. Sa pagsara ng mundo, tila sumalangin ang mundo ko. Dahil fieldwork ang aking trabaho, kinakailangan i-force end ang project namin. At nawalan ako ng trabaho. Naisakin tuloy ako. Kasi background lang yung nauna eh. Ito na. So nawalan po ako ng trabaho. Sa mahirap na panahong iyon, ayan, na mas higit kong kailangan ng trabaho para makatulong sa akin. Wait lang, prepared ako. Isa sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, sa personal kong buhay, naranasan ko ang matinding takot, pag-aalala, at pagtatanong sa Panginoon. Higit sa lahat, dahil sa kalagayan ng kalusugan ni Papa at ang kanyang mga medikal na pangangailangan. Sinabayan pa nga ng pagkawala ng aking trabaho at pakiramdam ko, ako ay walang silbi dahil sa panunaw ko noon. Money defines your importance, relevance, and status in the society. Ngunit sa biyaya at kabutihan ng Panginoon, hindi niya ako pinabayaan na malunod sa mali at negatibong kaisipan at pananaw na ito. Sa labis na kahinaan, doon mas lalong pinakita ng Diyos ang kanyang kalakasan sa aking buhay. Sa ilang taong pandemic, labis na sinubok ang aming pamilya, especially sa kalusugan. Ilang beses, nag-positive si Papa sa COVID, na-quarantine kami, na-operahan, at may pagkakataon na hindi siya ma-dialysis dahil nag-positive siya. At marami pang iba. At ganoon din sa aming personal na pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, tunay na hindi kami pinabayaan ng ating Diyos. Ibinigay niya higit pa sa aming pangangailangan. Truly, it is not our source of income that sustains our needs. Our work or business may serve as channels, but God alone is the true provider. He is the one who provides, upholds, and sustains us in every season of our lives if we abide in His words and His presence. At yun nga, lagi paalala din sa akin ni Papa, ang Mateo 6:33, na laging unahin si Lord at ipoprovide ni Lord ang lahat ng aming pangangailangan. At tunay na ito ay nangyari po sa aming pamilya. Pinakita din sa akin na walang panahon o season sa ating buhay ang nasasayang sa Panginoon. Kahit ang mga panahon ng paghihirap, kawalan ng trabaho, o pagsubok sa buhay ay may layunin ang Diyos. Isang taon din akong walang trabaho, ngunit ginamit niya ako upang matulungan ang aking pamilya sa pag-aasikaso sa aming bahay, higit na kailangan pag may sakit ng aking mga magulang. Noong panahon din yon, natuto ako ng iba't ibang mga kasanayan. Natuto ako magluto at mag-edit ng mga videos para sa online worship service. Nagsimula din kami ng everyday devotion kasama ang aking mga nakakabatang kapatid at pinsan at nag-lead sa online cell group. Nabatid ko na ang pagsunod ay hindi nakadepende kung maayos lang ang kalagayan natin sa buhay. Kahit may pinagdadaanan, mas lalo dapat tayo lumapit at magpagamit sa Panginoon.
Sapagkat ayon sa 1 Corinthians 10:13, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. At bibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Hanggang sa dininig ng Diyos ang aking dalangin na magkatrabaho muli. At ang panalangin ko noon, gusto ko po ng trabaho na magiging pagpapala ako sa iba. Dahil lubos akong pinagpala ng Diyos. At dumating ang isang proyekto na nakatuon sa pagtulong sa mga may hirap na pamilyang naapektuhan ng isang proyekto infrastructure ng gobyerno. Ang aking trabaho, ang community development work, ay malayo sa aking tinapos. Hindi ito tanyag na profesyon at hindi rin ito trabaho na nakakayaman. Ngunit alam ko mas mabuti at mas dakila ang plano at pagtawag ng Diyos sa akin. At tunay na inihanda ako ng Diyos para sa kanyang pagtawag. Dahil lahat ng aking mga napagdaan ng karanasan sa trabaho ay nagsilbing paghahanda. At inilagay niya ako sa lugar kung saan alam niyang mas lubos niya ako magagamit para sa kanyang kapurihan at kalwalhatian. Isang napakalaking kagalakan na maging instrumento ng Diyos upang makatulong at maibahagi ang pag-asa mula kay Kristo sa mga mahihirap nating kababayan. At sa pagtatapos ng aming proyekto, ito ngayong taon, sa biyaya ng Panginoon ay talagang umunlad ang kanilang buhay, nagkaroon ng maayos na trabaho at nabigyan ng kabuhayan. Isang papuri sa Diyos. At hanggang ngayon, patuloy ako sa aking misyon na ito na binigay ng Panginoon. Mula sa mga lungsod dito sa Metro Manila, ngayon ay dinala ko sa mga far-flung areas, sa mga probinsya dito sa ating bansa. Tunay na naging tapat ang Diyos sa aking buhay sa kabila ng mga pagkakasala ko at pagkukulang. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa buhay ng aking mga magulang na alam ko walang sawang nananalangin para sa aking magkakapatid. At ganoon din po sa kapatiran dito po sa DMC na naging sandigan at nagpapalakasan sa isa't isa. Sabi ng ilan, sabi lang, ng mga katrabaho ko, kapag nakikita nila ako, ay parang wala daw akong problema sa buhay. Lagi lang daw akong positibo at masaya kapag nakikita nga nila ako. Sa Diyos ang papulit pa sa salamat na gano'n yung nakikita nila. Dahil ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ko ay hindi perfecto, hindi exempted sa mga hirap at pagsubok ng buhay. Nakakagawa pa rin ng pagkakamali, nakakalamdam ng kalungkutan, bighati, takot at pag-aalala. Ngunit pasasalamat sa Diyos Amang mapagpatawad, mapagmahal, at laging malalapitan sa lahat ng oras. Kaya't manatili tayo sa Kanyang presensya, huwag tayong bibitaw, kapit at lumapit palagi sa ating Panginoong Diyos, sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Kaya't masasabi natin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi po ba? Ayan. At maging hamon din ito sa atin na ibahagi ang kagalakan na ito sa iba. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba and happy 12th anniversary DMC. Thank you po.